Okay, so share ko sa inyo to guys, no, yung ganitong issue sa GCash account ngayon, kung saan guys ay kapag nag-open tayo guys ng GCash application natin, ay ganito guys yung lumalabas sa ating GCash application. So sabi dito, GCash detected that the device has a custom ROM or unlocked bootloader. For your protection, the app will be closed. Okay, so kapag nagkaganito ang inyong GCash application guys, ay possible na meron kayong binago sa inyong phone device. Kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. Katulad nga ng sinasabi dito guys sa GCash application na maring nag-custom ROM kayo or nag-unlock bootloader kayo sa inyong phone device. So kapag nag-custom ROM kayo sa inyong phone device guys, ay meron kayong binago sa inyong phone device, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. So mamaya ko na lang papaliwanag ang tungkol sa custom ROM or unlock bootloader at iba pang mga ginagawa natin sa ating phone device. So ngayon guys, paano natin ma-fix ang ganitong issue sa ating GCash application? Okay? So simula natin. So para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys sa ating application na GCash detected that device has custom ROM or unlock bootloader, ay punta tayo dito guys sa ating Play Store guys, no. So una natin gagawin guys ay open natin guys yung Play Store natin. So una natin gagawin guys ay search natin guys yung GCash application natin guys, no. Yan, so GCash application. So una natin gagawin dito guys, yung GCash application natin guys, kailangan natin guys i-update guys yung GCash application natin guys para ma-fix natin guys yung bug at error guys sa GCash application natin. So kung makita nyo guys yung GCash application ko guys ay updated naman siya guys, no. Yan. So kapag ganito guys yung GCash application nyo, updated na, tapos merong lumalabas na custom ROM or unlock bootloader guys, ay punta tayo dito guys sa ating phone settings guys, no. So ang gagawin natin, punta tayo dito guys sa ating phone settings. So click natin yan. So wait lang guys, no. Open ko lang password ko guys. Yan. So pagdating natin dito guys sa settings, dahil nga nadidetect pa rin tayo ng that the device has custom ROM or unlock bootloader, ay punta tayo dito guys sa developer options natin guys, no. So susundin natin guys yung sinasabi guys ng GCash application natin guys, no, na sinasabi na custom ROM or unlock bootloader. So saan ba ito makikita guys? So makikita natin dito guys sa ating phone settings guys, no. So possible guys na na-open niyo guys yung developer options nyo guys. Yan. So ang gagawin natin ay punta tayo dito guys sa ating additional settings guys, no. Yan. So minsan kasi guys nandito guys yung developer options natin guys, no. Dito guys sa additional settings, minsan naman guys nandito guys sa about phone guys, no. So magkaiba-iba kasi tayo guys, ibang model, ibang nakalagay guys na category dito guys, no. So minsan naman guys ay dito lang sa pinakababa guys yung developer options guys, no. Yan. So dito lang yan makikita guys yung developer options sa settings. Minsan dito sa pinakababa, minsan nandito guys sa about phone, or minsan naman guys nandito guys sa additional settings guys. So sa akin guys yung developer options ko guys ay nakalagay guys sa additional settings guys. Yan, so click natin guys yung additional settings. Hanapin natin dito guys yung developer options guys, no. So additional settings, so baba natin, makita natin dito guys yung developer options na ito guys, no. So dito guys sa developer options, so nang dito nakalagay guys yung unlock bootloader guys, no. Yan. So sa inyo guys, possible guys na naka-on yan. So pakita ko sa inyo, sample naka-on yan. So makita natin dito guys, kapag binaba natin dito guys, makita natin dito guys yung OEM unlock. So ito guys yung nakalagay dito guys, no. Allow unlocking of bootloader. So dito guys nakalagay dito. So open ko lang guys. Yan, so sabi dito, enable OEM unlocking. Once enable, the device protection feature will no longer be available guys. Yan, so possible guys na enable ninyo ito guys yung OEM unlocking nyo guys, no. So nakalagay kasi dito guys sa ating GCash application, unlock bootloader guys, no. So naka-unlock or naka-enable guys yung OEM unlock nyo guys, no. Yan. So pinagigpit ni GCash guys na dapat ay naka-off ito guys, no. Hindi siya naka-enable guys. Yan. So kapag naka-off na yun siya guys, tapos dito guys i-off na rin natin guys yung developer options natin guys, no, para ma-access na natin guys yung GCash application natin guys, no. Hindi na siya ma-detect guys ng custom ROM or unlock bootloader guys, no. Yan.
So back tayo, tapos tignan na niyo guys yung GCash application nyo guys. So ganun lang guys no, kung paano niyo guys ma-fix guys yung ating GCash application. So dahil yung nadidetect ni GCash application guys ay custom ROM or unlock bootloader sa ating GCash application, ay ito yung ipapaliwanag natin kung bakit lumalabas ito sa ating GCash application. So custom ROM or unlock bootloader. So itong dalawa na ito guys ay may connection sa isa't isa. So para makapag custom ROM kayo ng phone device niyo ay kailangan yung i-unlock bootloader ang phone device niyo. Ito naman guys yung pag-custom sa ating custom ROM sa ating phone device na kung saan ay pwede tayong mag-install ng customized ROM sa ating phone device. So kapag customized ROM, ibig sabihin ay hindi stock ROM mismo ang gamit natin sa ating phone device. So ibang ROM siya or ibang firmware siya yung gamit natin sa ating phone device. So customized ROM, so ibig sabihin meron tayong binago sa ating phone device kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. So sa ating phone device kasi guys ay meron tayong ginagawa katulad ng pag-root ng ating phone device, lalo na sa mga Android user. Sa mga rooted device ay nadidetect din siya guys ng digital wallet natin. So ang rooted phone device ay pasok rin guys sa custom ROM. Ibig sabihin ay meron tayong binago sa ating phone device. At madalas ito guys ito yung ginagawa natin guys sa ating phone device guys no. Yung tinatawag natin guys na configure system behavior. Ito yung configure system behavior guys ay possible ito yung nagawa natin sa ating phone device natin. Ay meron tayong developer option na kung saan ay pwede tayong mag-configure ng ating system natin sa ating phone device. So ang nangyayari ay nadidebug natin ang isang application or may nababago tayo sa ating phone device. Ito kasing configure system guys, ito ay yung makikita natin sa ating phone settings. So kapag alam mo yung developer option sa phone settings mo at alam mong gamitin, ay pwede kayong mag-configure ng gusto ninyong system settings. So madaming settings ang pwede ninyong mabago sa inyong phone device guys, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin na application, lalo na kapag meron tayong iniba sa ating developer options. So yung developer options guys ay malalim na settings yan sa ating phone settings, kaya kapag meron kayong binago na settings, pwede kayong madetect sa digital wallet nyo katulad ng GCash application. So madami pa tayong ginagawa guys sa ating phone device guys no, na gusto nating gawin. So ito guys ay para din ito guys sa ating GCash application para ma-secure ang ating GCash account. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag nating kalimutan guys i-click isang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.